Isang mabilis na reality check. Hindi lahat ng operational problems ay pantay-pantay, kaya hindi pwedeng isang solusyon lang ang gamitin mo sa lahat. Ngayon, hihimayin natin ang mismong lohika kung kailan mo talagang kailangang ilabas yung heavy machinery ng Six Sigma kumpara sa mga basic improvement methods lang. Isipin mo ang basic problem solving na parang first aid. May sugat, lagyan ng band-aid, okay na. Pero paano kung yung mismong proseso ninyo may internal bleeding na hindi mo naman makita ng direkta? Hindi na uubra ang band-aid dyan. You need a much deeper diagnostic framework. Diyan, eksaktong pumapasok ang Six Sigma. Hindi ito ginagamit para sa mga simpleng issue. Reserved ito para doon sa mga malalang sakit ng kumpanya na kailangan talaga ng masusing investigasyon para mahanap natin yung tunay na why behind the failure. So let's look at the first symptom, facing unknown root causes. Ito yung mga sitwasyong nangangapa tayo kung ano ba talaga ang pinagmumulan ng problema. Imagine, nasa isang malaking BPO company ka dito sa Pilipinas. Tapos biglang bumagsak ang CSAT scores ng isang buong account for consecutive quarters. Walang makapagpaliwanag kung bakit. Minsan nga, kahit yung mismong problema totally undefined. Kapag nag-basic troubleshooting ka lang dito, aayusin mo lang yung kung ano yung halata, di ba? Pero ang Six Sigma, sadyang nakadesign ito to hunt down causes kahit hindi pa malinaw kung ano yung mismong kalaban. Gumagamit tayo ng structured logic para matumbok agad kung saan nagsisimula ang lamat bago pa man tayo mag-propose ng kahit anong solusyon. Tingnan ninyo kung paano gumagana yung logic sa ganitong sitwasyon. Nagsisimula tayo sa isang unknown drop in a metric, ipapadaan natin yan sa Six Sigma tools, at ang magiging output natin, prioritized causes. Ibig sabihin, hindi lang natin basta nahahanap yung mga posibleng problema, napaprioritize pa natin sila para makapag-work toward solutions sa pinaka-epektibong paraan. Pero teka, paano naman kung alam nga natin ang problema, pero yung saklaw naman niya ay sobrang lawak? Dito tayo papasok sa pangalawang senyales, controlling widespread scope creep. Ito yung sakit na nawawala na kayo ng kontrol sa mismong saklaw ng inaayos ninyo. Think about processing delays sa isang malaking ahensya, let's say LTO. Aayusin mo yung bottlenecks sa step 1, tapos biglang may masisira naman dun sa step 3. Ito eksaktong ang tinatawag nating scope creep. Sa mga kumpanya natin, ito yung mga improvement projects na unti-unting nagiging halimaw. Dahil hindi tightly managed, nag-e-escalate yung scope hanggang sa maging completely unmanageable na siya. Ang devastating operational impact nito, sinusubukan na ninyong mag-solve ng increasingly bigger issues, kaya in the end, literally walang nagagawang solusyon at walang problemang completely na susolve. Bilang mga practitioners, kapag nararanasan nyo na itong napakalawak na problem scope na hindi na well-defined at puro escalating, unmanageable issues na lang ang kaharap nyo, you absolutely need a strict control mechanism. Good news is, ang Six Sigma ay may built-in parameters na specifically designed para iwasan ang scope creep trap na ito. Pinipili tayo ng method na ito na i-chop down ang issues para panatilihing manageable ang bawat project. Pag inisip nating ang daloy na ito, makikita nyo na ang isang widespread problem ay literal na dinidisiplina ng Six Sigma control. Bakit? Para makapag-produce tayo ng isang clear, incremental fix. Unting-unti nating tinitibag ang malaking issue para steadily mag-improve ang proseso over time na hindi nakakasira ng ibang steps along the way. Right? Once na-control na natin yung scope, paano naman kapag ang next na kalaban natin ay sobrang daming complex variables? Pangatlong senyales na kailangan mo na ng heavy machinery? Solving complex process variables. Dito na nagiging masalimot ang labanan. Pag-aralan natin yung route optimization operations ng malalaking local logistics at couriers dito sa atin, tulad ng LBC o kaya JNT. Kapag highly complex ang proseso, meron kang enormous amounts of data at sobrang daming moving variables. Isipin mo yung unpredictable traffic conditions, yung bigla ang buhos ng ulan, volume ng parcels, tapos isama mo pa yung availability ng manpower. Minsan nga, mahirap na i-define or sukatin man lang yung success dahil sa sobrang daming ingay sa data. Para mahanapan ng solusyon ng ganitong complex na problema, you absolutely require strict statistical analysis and process control. Walang shortcut dito. Dito talaga nagsha-shine ang Six Sigma.
Pinifilter niya lahat ng magulong complex variables na yan gamit ang graphical analysis para makabuo tayo ng very specific hypotheses and solid na conclusions. Maintindihan mo agad kung ano ba talaga yung totoong kwento behind that massive amount of data. And speaking of data and numbers, kapag na-master na natin ang variables, we have to talk about the final, most critical aspect, yung pagprotekta sa mismong pondo ng kumpanya. Ika-4 na topic at pinaka-critical sa lahat, protecting cost and revenue. Dito na natin pag-uusapan yung pera. Isipin ninyo yung napakalaking supply chain ng Jollibee. Diyan, bawat galaw sa proseso ay direktang nakatali sa massive revenue shifts every single day. Ito ang brutal na operational reality natin. Kapag ang isang proseso ay closely tied sa revenue, kahit gano'ng kaliit yan, that tiny change can have a massive impact. Pwedeng magresulta yan in millions of pesos in gains or in losses. Yung isang pisong inefficiency lang sa paggawa ng produkto, i-multiply mo yan sa volume ng buong taon. Napakalaking butas niyan sa bulsa ng kumpanya. Napakaliit ang margin of error natin, kaya hindi ubray ang hula-hula. You absolutely require completely accurate assumptions bago ka mag-implement ng kahit anong pagbabago. Kaya naman, mapapansin nyo na kahit anong process inefficiency ay kailangan munang dumaan sa mahigpit na statistical process control ng Six Sigma. Bakit natin ginagawa to? Kasi binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga teams na mag-validate ng assumptions with an extremely small margin of error. That is a level of precision na literal na hindi kayang ibigay ng kahit anong basic method dyan. So, let's compare these two approaches, right? Kaya ba ng guesswork, ng basic research, o kahit sabihin mo pang years of experience na tapatan yung accuracy ng properly implemented Six Sigma methods, lalo na kung milyon-milyong piso na ang nakasalalay? The answer is no. Napakapumbira at medyo irresponsable na umasa lang sa gut feel pagdating sa malalaking operational scale.